May mga gusaling itinayo para sa sining. May mga gusaling itinayo para sa kapangyarihan at may mga gusaling itinayo sa katahimikan, takot at dugo. Ito ang kwento ng Manila Film Center, isang gusaling sinasabing may mga taong hindi kailanman nakalabas. Taong 1981, sa ilalim ng Administrasyong Marcos, may isang engrandeng plano. Ang Manila Film Center, sentro ng kauna-unahang International Film Festival sa Pilipinas. Pero may problema. Malapit na ang opening. At ang gusali, hindi pa tapos. Ayon sa mga salaysay, inuutos ang 24-hour construction. Walang tigil, walang pahinga. Mga construction worker, pagod, kulang sa kagamitan, at nagtatrabaho sa ilalim ng matinding pressure. Ang utos, tapusin kahit ano ang mangyari. Isang gabi, gumuho ang bahagi ng istruktura, semento, bakal, scaffolding. Bumagsak lahat, kasama ang mga manggagawa. Sigawan, takot, kadilingan ng tulong. At dito nagsisimula ang pinakamadilim na bahagi ng kwento. Ayon sa mga saksi at urban legend, may utos na ibinigay, huwag nang hukayan. I-cement na! Dahil ang paghuhukay ay magdudulot ng delay, at ang delay ay kahiyahiya sa mata ng mundo. Ang sabi ng ilan, may mga manggagawang buhay pa, nang tuluyang tabunan ng semento. Hanggang ngayon, walang opisyal na bilang ng mga namatay. May nagsasabing 7, may nagsasabing 12 ng katao, may nagsasabing mahigit 100. Walang malinaw na records, walang kompletong listahan ng mga manggagawa. Walang public investigation, parang sinadya ang pagkawala ng ebidensya. Pagkatapos mabuksan ang gusali, may mga kwento na kumalat, mga guard na nakaririnig ng yabag sa gabi, iyak sa loob ng pader, aninong gumagalaw kahit walang tao. Ang ilan ay tumangging mag-duty sa gabi. Ang iba'y nagsabing may masamang presensya ang lugar. Hanggang ngayon, hindi malinaw kung alin ang totoo. Totoo bang may live burial? Ilan talaga ang namatay? May sinadyang pagtatakip ba? Ang malinaw lang, may namatay. At ang buong katotohanan, hindi kailanman isinapubliko ng buo. Ang Manila Film Center ay itinayo para ipakita ang sining ng pelikula. Ngunit para sa ilan, ito ay isang monumento ng pagmamadali, katahimikan, at mga buhay na isinakripisyo. Kung totoo mang may mga taong nabaon sa loob ng mga pader nito, ang tanong ay hindi kung multo ang gumagala roon. Ang tanong ay, bakit kailangang ibaon ang katotohanan?